Dahil nga malimit ang pag-ulan, laging damusak din sa aming likuran. Nadadala ang putik sa loob ng bahay kung minsan, kaya rin aking lilinisan. Ngayon nga ay may paparating na bagyo, kaya yung sinahod na tubig ulan ang gagamitin kong pang baldeyo. Sinimulan ko na agad na rin gawin kahit kakauwi ko lang ang galing trabaho. Nakakawala din naman ng pagod dahil tinutulungan ako ng anak ko. Ginagamitan ko nga rin ng push brush habang ang tagabuhos naman ng tubig ay aring si Lucas. Parang kailan lamang nung ari laging habol sa gatas, ngayon naman ay puro kasipagan ang kanyang pinapamalas. Kaya kahit ako'y galing sa duty ng 8 oras, hindi muna ako magpapahinga. Oo nga't may pagod at puyat na kasama, pero hindi naman ako makakatulog ng ganito kaaga. Walang dahilan para tamarin, lalo pat din sa amin ay hindi nauubusan ng pwedeng gawin. Pagkatapos namin aring linisin, nagpalitlaan ng damit at pumunta sa hulo dahil meron akong saging natitibain. Ari ay saging na saba, talagang napakataas. Magulang na ang bunga, kaya hindi ko na ipinagpabukas. Dapat daw ari inaakyat sa taas, nilalagyan ng pakang. Pero kakoy dinin na lamang sa abot ko, dadahan-dahanin na lamang. Pero dahil matalas ang aking itak, napabilis ang pagbagsak. Sasaluhin ko pa nga sana, baka laang si Mrs. ay umiyak. Hindi na baling yung saging ang mawasak, pwede pa rin namang gawing nilupak. Wala namang damage at maganda pa rin ang pagkapatak. Napakarami laan ng langgam at ako ang pinapapak. Dito naman ay ginamitan ko ng hagdan. Talagang ari isisigurado kong dahan-dahan. Dahil ari nakahapay sa kabilang bahay, mahirap na't baka mabagsakan. Kailangan dahan-dahanin, delikado. Lalo pat may paparating na bagyo, baka kapag napalakas ang hangin, bumigay na ito. Kaya tinukudan ko pa rin ang kawayan para makasigurado. Hihilahin ko na lamang sa pamamagitan ng dahon, gagamitan ng lakas na 100%. Napakatalino naman talaga. Saka ko lamang naisipang galawin yung kawayan nung napabaon na. Mabigat at hindi na kaya, kaya tsatsagain na lang sa paghila. Nandini nga pala si Lucas at siya ang nagmamando. Hindi ko laang maintindihan ang tinuturo niyang estilo. Sadya namang may kadaldalan sa sinasabi hindi pa maintindihan. Siguro'y gusto rin niya dining tumulong dahil talaga namang may kasipagan. Kako'y aking bubuhatin kaya pinapataga ko kay Marvin. Magulang na at mabigat, maganda na panlaga sa panahon na tag-ulanin. 2 buwig lamang pero talagang nakakatuwa. Kapag nahinog ay pwede kang magturon, pwede ring magmaruya. Kaya lubos kong ipinagpapasalamat sa Diyos ang mga ganitong biyaya. Kumakapal na ang kaulapan, nagbabanta na ang pag-ulan. Kaya kami uuwi na bago pa kami maabutan. Pagkarating sa bahay, naligo, natulog at nagpahinga. Nakabawi ng lakas dahil nang magising ako'y hapon na. Handa na ulit tumanggap ng utos ng asawa. Ako daw ay pumunta sa Gloria at meron siyang ipapadala. Ari nga palang mga gamit ni Lucas ay amin ang ibinebenta. Karamihan din ay isang suotan lamang, kaya ari mga bago pa. Tulad nitong Safari Explorer, meron ng buyer kasama ang sapatos. Dahil sa sunod na baby ay ibang tema naman, kaya ari ibebenta na para makakabawas ng gastos. Pero malakas pa rin ang ulan at wala pa naman akong pambili ng kotse. Kaya sasabanahin ko rin sa pamamagitan ng aking motor at ayos pa rin naman ang aking kapote. Hindi pwedeng magpatakbo ng mabilis. Isang paalaala mula sa ngiti ng aking anak bago ako umalis. Sabay ng kanyang paglapit at kinuha ang aking kamay, saka siya nag-bless. Mga bagay na tunay kong kayamanan, kaya kahit maluwag ang karsada, ako'y sa tabi lamang. Madulas at baka tayo'y masagasaan. Tapos na ako sa mga pabilisan. Ang focus ko ay makabalik sa pamilya lagi ng ligtas dahil ako'y inaasahan. Maya-maya pa'y nandini na ako sa bayan ng Gloria, dini sa Plus Express ko ari ipapadala. Salamat nga pala sa mga kumuha. Kung kayo may nagugustuhan sa mga gamit ni Lucas, mag-chat lang kayo sa aking asawa. Sige ho, God bless sa lahat. Salamat ng marami sa inyong panonood. Paalam!